Ang umaga sa Forbes Park ay karaniwang simoy ng hangin na may halong katahimikan, maliban na lamang kung naroon si Bella. Pagkatapos ng insidente ng pandesal at kesong puti na sa kabila ng pagmamatigas ni Don Andro ay inubos niya naman pala ng walang kaabob. Isang kakaibang ritmo ang naghari sa mansyon. Kung dati ay taning tik-ak ng orasan at pagpihit ng pahina ng dyaryo ang naririnig, ngayon ay may kasama ng kalansing ng mga plato, huni ng sipol mula sa takur, at kung minsan, ang maling tono na pag-awit ni Bella habang naglilinis. Para kay Don Andro, si Bella ay isang bagyo. Isang magulong puwersa na pumupulit sa matagal na niyang itinatag na kaayusan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang bahagi na tila naghihintay sa bawat bagong atake ni Bella. Isang bahagi na tahimik na nagtatala ng bawat kakaibang tunog, bawat naiibang amoy, at bawat ngiti ng dalaga na tila nagkukubli sa likod ng kanyang pagmamaktol. Ang buhay ni Don Andro ay isang aklat na sarado at tila nakalimutan na ang susi. Mula sa pinakapag, aari niyang kung lomeratong nakatayo sa tuktok ng Makatiskilain, hanggang sa pribado niyang opisina sa bahay na may mga librong nakahilera ng perpekto. Bawat aspeto ay sumasalamin sa kanyang pagiging metikuloso at malungkot. Maraming taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang asawang si Elena, isang babaeng puno ng buhay, nagturo sa kanya kung paano tumawa at nagpatingin sa kanya ng ganda sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang pagkamatay, kasama ang magkasunod na trahedya sa negosyo, ay bumuo ng isang hindi matibag na pader sa paligid niya. Ang Don Andro ngayon ay isang anino lamang ng dating siya, isang tao na nalulunod sa yaman, ngunit uhaw sa connection. Sa kanyang mga board meetings, siya ang pinuno na may bakal na kamay, walang pakundangan sa damdamin, tanging ang kita at paglago ang nasa isip. Ngunit sa mansyon, siya ay isang matanda na nilalamon ng kalungkutan. Ang tanging nagpupuno sa katahimikan ay ang mga tawa ni Ate Marcelo Reyes, ang kanyang tusong pinsan at abogado. Si Marcelo, na laging nakangiti ng mapaninlang, ay madalas tumawag, hindi para sa kapakanan ni Andro, kundi para alamin ang kanyang kondisyon, magtanong tungkol sa mana, at sadyang maghasik ng binhi ng pagdududa tungkol sa katatagan ng kanyang isip. Kumusta ka, pinsan? Nagkakaedad na tayo. Dapat lalo tayong nag-iingat sa mga nakapaligid sa atin. Lalo na kung may mga bagong mukha, wika ni Marcelo sa isang tawag na may diis sa huling bahagi, na tila nagbibigay babala tungkol kay Bella. Samantala, sa labas ng mga marble walls ng Forbes Park, ang mundo ni Bella ay umiikot sa isang magkaibang ritmo. Tuwing araw ng pahinga, isang jeepney ang naghahatid sa kanya babalik sa tondo. Ang amoy ng iskinitang kulo, pitong isda, at pawis ay sumasalubong sa kanya, kasama ng ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga kapitbahay. Ito ang kanyang tahanan, ang kanyang santuaryo, magulo, ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanilang bahay ay maliit, nakasiksik sa pagitan ng iba pang mga tirahan. Subalit laging malinis at maaliwalas, salamat sa kanyang ina, na, sa kabila ng karamdaman sa puso, ay nananatiling ilaw ng tahanan. Ang kanyang mga nakababatang kapatid, si John at Nen, ay laging sumasalubong sa kanya ng yakap at mahabang listrahan ng mga kwento mula sa eskwelahan. Ang bawat sentimong kinikita niya ay ipinapadala niya sa kanila upang matugunan ang mga pangangailangan nila at makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Ang pagiging breadwinner ay isang mabigat na pasahin. Subalit ang ngiti ng kanyang ina at ang kinang sa mata ng kanyang mga kapatid ay sapat ng dahilan para patuloy siyang magsumikap. Bella, kumusta na ang lolo mong amo?
Tukso ni Elsa, ang kanyang matalik na kaibigan, habang sila ay nagme-merienda ng kakanin sa labas ng tindahan. Anong lolo? Lon Andro yan. Hindi naman siya masama. Sadyang malungkutin lang, sagot ni Bella, na may bahagyang pagtatanggol sa kanyang boses. Malungkutin o masungit? Kailan ka ba huling nakakita ng ngiti niyan? Singit naman ni Rita, isa pa nilang kaibigan. Ngumiti lang si Bella, ngunit sa loob niya, may isang bahagi na sumasang ayon sa kanila. Ang totoo, hindi niya pa nga talaga nakikita si Don Andro, nangiti ng tunay, maliban na lang siguro sa isang iglap ng matikman nito ang pandesal niya. Subalit, may nakita siyang bagay sa mga mata ng matanda, isang uri ng pagod at pangungulila na nagtulak sa kanya upang maging mas malakas kaysa sa pagiging submissive na katulong. Isang araw ng ulan. Habang papalapit na ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Walang tunog ng sipol mula sa takor, walang kalansing ng plato, at higit sa lahat, walang maling kundi man na umaalingaw. Nagtaka si Bella. Si Don Andro ay hindi lumabas ng silid niya para sa tanghalian o hapunan. Aling Nena, kumusta po si Don Andro? Hindi pa po yata lumalabas, tanong ni Bella sa madandang mayordoma. Si Don Andro, sinipon. Nilalagnat din yata. May ipinapahanda ako kay Manang Finagoto at pandesal na may sabaw. Inumin lang daw niya ang gamot niya, sagot ni Aling Nena. Abala sa aayos ng mga bulaklak. Isang kibit. Balikat lang sana ang dapat na ibigay ni Bella. Iyon ang protokol. Ngunit isang imahe ng kanyang inang may sakit at ang aalaga niya rito ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang Aling Nena ay tila masyadong malayo sa kanilang pamamaraan ng aalaga. Init ang loob ni Bella. Sabaw lang. Kamot lang. Sa probinsya po namin, may iba pa kaming paraan. Bulong niya sa sarili. Nagsimulang maglinis si Bella ng luya. Dinikdik ito sa isang molted ni Mano na matagal nang nakatago sa isang sulok ng kusina. Pamoy ng sariwang luya ang pumuno sa hangin. Pagkatapos ay pinakuluan niya ito, nagdagdag ng kaunting asukal at kalamansi, isang perpektong salabat. Kumuha rin siya ng isang bimto at isinawsaw sa maligawngan na tubig. Sa wakas, isang maliit na lalagyan ng geks, dapurog, na laging dala niya mula sa tondo ang kinuha niya mula sa kanyang aparador. Naglakad si Bella patungo sa silid ni Don Andro. Bitbit ang tray ng salabat, ang bimpo, at ang geks. Kumatok siya. Pasok. Isang mahinang tinig ang sumagot. Pagpasok ni Bella, nakita niya si Don Andro na nakahiga, nakakumot hanggang balikat. Ang mukha ay namumutla at tila aalab sa lagnat. Ang matigas niyang tindig ay nawala, napalitan ng isang anyo ng kahinaan. Don Andro, heto po, ipinagtimpla ko po kayo ng salabat. Mainit po yan, maganda sa lalamunan. Ani Bella. Inilapag ang tray sa side table. Salamat, Bella. Pero sinabi ko na kay Aling Nena na, alam ko po, pero ito po, iba. Ginawa po ito ng nanay ko tuwing may sipon ako. Putol ni Bella, hindi na naghintay ng pahintulot. Dinampot niya ang bimpo, pinigan ng bahagya, at dahang inilagay sa noo ni Don Andro. Ang matanda ay nagulat. Ang mga mata niya'y nanlaki at tila galit na tiningnan si Bella. Bella, ano ba nang ginagawa mo? Ayoko ng ganyan. Hindi ako sanay, protesta ni Don Andro. Nagtatangkasan ng alisi ng bimpo, ngunit tila wala siyang lakas. Hayaan niyo na po.
Don Andro. Pababa po ang lagnat niyo dyan. At ito po, Anibela, binuksan ng dike sa laporog. Bago po man makapagsalita si Don Andro, kumuha na si Bella ng kaunting pamahil at dahang ipinahid sa kanyang liig at dibdib. Ang amoy ng mensol ay bumalot sa silid. Nagulat si Don Andro. May halong pagkabigla, pagkapahiya, at isang pamilyar na ihit ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang amoy ng kanyang mamahaling liniment, kundi ang amoy ng aalaga, ang amoy ng nakaraan. Matagal na niyang hindi naramdaman ang kamay ng isang tao na aalaga sa kanya ng ganoon. Ang init ng kamay ni Bella ay dumaan sa kanyang balat at sa loob ng kanyang sarili, isang hindi inaasahang pakiramdam ang nagsimulang lumitaw, komportable, mainit, at ligtas. Kumain na po kayo ng goto at inumin ng salabat. Malakas po kayong kumain para lumakas din po kayo, utos ni Bella, na tila hindi na siya ang katulong at siya na ang amo. Walang nagawa si Don Landro, kundi sumunod. Habang tinititigan niya ang dalaga na may matatag na tingin at aalalang mga mata, isang hindi matukoy na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ito ba ang Ana na sinasabi ng kanyang mga kaibigan? Ang pagiging mapangahas ng dalaga ay hindi na niya nagawang ireklamo. Sa halip, isang bahagi ng kanyang matigas na puso ang nahang lumambot. Ang malamig na pader ay tila nagkakaroon ng maliliit na bitak at mula doon, isang mainit na sinag ng araw ang sumili. Ang init mula sa salabat ay dumaloy sa kanyang lalamunan at ang amoy ng dikes ay nagbigay ginhawa sa kanyang paghinga. Ngunit ang pinakamainit sa lahat ay ang presensya ni Bella na sa kabila ng kanyang kaabalahan ay tila pinipilit siyang bumalik sa mundo ng mga buhay, sa mundo ng pag-alaga. Sa gitna ng kanyang sakit, isang kakaibang kapayapaan ang nadama ni Don Andro. Ang na ito ay hindi masakit. Ito ay nagpapagaling ni. Napakalalim ng hininga ni Don Alejandro de la Cruz. Sinisikap lunukin ang simoy ng hangin na dati puno ng katahimikan at kaayusan. Sa kanyang pribadong terasa, habang ang sariwang hangin ng umaga sa Forbes Park ay humahaplos sa kanyang mukha, nakasentro ang kanyang atensyon sa financial tennis, ang bawat salita ay binabasa ng may malalim na konsentrasyon. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang kaluskusang pahina at ang banayad na paggalaw ng mga dahon sa malawak na hardin. Ito ang kanyang ritual. Ang kanyang sagladong sandali bago ang kaguluhan ng mundo ng negosyo. Ito ang kanyang santuaryo. Klang, tong. Isang napakalakas na kalansing ng metal ang umalingaw mula sa direksyon ng kusina, sumira sa perpektong katahimikan. Napabitaw si Don Andro sa kanyang dyaryo. Ang nooy kunot na kunot. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pagkainis, isang sinig ang sumunod. Umaawit ng isang kundiman dahil sa isang bulaklak, ngunit sa tono na tila nakikipag. Away sa orihinal na melodya na may kasamang maligayang huni. Aling Nena. Awag ni Don Andro, ang kanyang boses ay may halong inis at pagtataka. Ang kanyang ulo ay automatikong napalingon sa pasilyo, naghihintay na makita ang kanyang matapat na mayuduma na nagmamadaling lumatit upang ipaliwanag ang kaguluhan. Ngunit ang lumabas ay hindi si Aling Nena. Sa halip, lumitaw sa pinto ng kusina si Isabela Bella Santos, ang bagong katulong na halos isang linggo pa lang nagtatrabaho sa mansyon. Ang kanyang buhok na nakapusod ng magulo ay may ilang hibla na nakawala at ang kanyang pisngi ay may bakas ng harina, tila galing siya sa isang matinding pakikipagbuno sa isang sako ng arena.
Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit kita ang paghinga niya ng malalim. Tila galing sa isang laban. Pitbit niya ang isang maliit na basahan at may ilang maliliit na pilay sa kanyang damit. Ay, Don Andro, magandang umaga po. Bati ni Bella, ang kanyang tinig ay masigla at walang bakas ng paghingi ng paumanhin. Pasensya na po. Nasira ko na naman yata ang katahimikan ng umaga niyo. Kasi po, iniiba ko lang po ang ayos ng mga kaldero at kawali sa kusina, nahulog po bigla yung tumpok. Pero ayos lang po. Hindi naman po nabasag. Tinitigan lang siya ni Don Andro. Ang kanyang mga mata ay nalilisit. Sinisikap intindihin kung paano nagsimula ang napakagulong nilalang na ito sa kanyang buhay. Sa loob ng halos 50 taon, ang kanyang mansyon ay simbolo ng kaayusan, ng katahimikan, ng kontrol. Ngayon, sa loob lamang ng ilang araw, naging entablado ito para sa ingay, kaguluhan, at mga di inaasahang pangyayari. Bella, nagsimula si Don Andro, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagpipigil. Ilang beses ko na bang sinabi, sa'yo na ang kusina ay maayos na. Ang bawat bagay ay may kanyang lugar. Hindi mo kailangang ayusin ang anumang bagay, lalo na kung ito ay nangangahulugan ng paglikha ng ingay na makakasira sa umaga ko. Ngumiti lang si Bella. Walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Pero Don Andro, masyado pong luma ang ayos niya doon. Kung iuusog po natin yung mga plato sa kabila, tapos yung mga baso sa dulo, mas madali po nating maabot. Iisip lang po ako ng efficiency. Alam niyo po yun. Para mas mabilis po tayong makagawa ng masarap na pagkain. Napailing si Don Andro. Si Sciency. Ang tanging nakikita ko ay disorganisasyon at ingay. At bakit mo inilipat ang paborito kong tasa ng kape? Yung nakalagay sa may dulo ng counter. Hinahanap ko kanina. Ang tasa ng kape na yun ay regalo mula kay Elena, ang kanyang yumaong asawa. Ang paglipat nito ay halos isang personal na paglapastangan. Yung tasa po na yun. Tanong ni Bella, na tila nagulat na pinansin niya iyon. Nandoon po sa pinakaitaas na kabinet. Masyado na po kasing old-fashioned ang design noon. Don Andro. Dapat po, yung bagong set ng tasa na may bulaklak ang ginagamit nyo. Pagay po sa umaga. Nakakagana. Bella. Sumiklab na ang galit ni Don Andro. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Hindi mo trabaho ang magpasya kung ano ang old-fashioned o hindi. Ang trabaho mo ay sumunod sa mga instructions at panatilihin ang kaayusan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang litanya, umalingaw-ngaw na naman ang isang bagong amoy sa hangin, ang mainit, matamis na amoy ng sariwang tinapay. Ato na po. Sabi ni Bella, na tila, hindi man lang pinakinggan ang kanyang paggalit. Pumalik siya sa kusina, nang mabilis, at sa isang iglap, ay bumalik na bit-bit ng isang tray ng mainit na pandesal, sariwa sa uten, at isang maliit na platito ng kesong puti. Eto po, Don Andro. Tikman niyo to. Kakaluto lang po. Mainit, init pa. Gawa po sa pinakamagandang arena, at yung kesong puti po, sariwa galing sa Laguna. Hindi po ito yung mga nakasanayan yung kinakain sa umaga. Pero sigurado po ako, mas masarap to. Inilapit ni Bella ang tray sa harap ni Don Andro. Ang amoy ay nagpapakulo sa kanyang tiyan sa kabila ng kanyang galit. Ang kanyang almusal ay laging salin ng oatmeal, prutas, at itlog. Lahat ay walang kamalian, walang sorpresa. Ang pandesal na may kesong puti ay isang almusal ng mga pangkaraniwang Pilipino, isang simpleng kaligayahan na matagal na niyang kinalimutan. Ayoko. Matigas na sabi ni Don Andro. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa pandesal, ang kanyang ilong ay sumisinghot sa amoy.
Ayaw. Don Andrew naman, sayang po ang pagod ko. Tikman niyo lang po kahit kaunti. Para lang pong naglalakbay kayo sa alaala ng kabataan niyo, yung mga panahong hindi pa kayo ganito kaseryoso. Ani Bella, ang ngiti niya ay mas malawak pa. Sa isang mabilis na galaw, kumuha siya ng isang pandesal, hinati sa gitna, at nilagyan ng kesong puti. Heto po, sabi niya, iniaabot ito sa harap ni Don Andro. Isang kagat lang po. Nakatitig si Don Andro sa tinapay, pagkatapos ay kay Bella. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagtutol. Ngunit sa ilalim ng matigas na balat na yon, may isang bahagi ng kanyang sarili ang nararamdaman ang matagal nang nawalang init at panghihikayat. Ang babaeng ito ay parang isang bagyo, nakakagulo, nakakainis, ngunit may dalang sariwang hangin. Sa huli, isang malalim na buntong, hininga ang pinakawalan ni Don Andro. Kinuha niya ang pandesal. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nadampian ang kamay ni Bella. Isang maliit na kislap ang dumaan sa mga mata ng dalaga. Dahan siyang kumagat. Ang mainit, malambot na tinapay na may bahagyang tamis at tasin, at ang creamy na lasa ng kesong puti ay nagdala sa kanya pabalik sa isang panahong mas simple, mas masaya, at puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Masarap po, di ba? Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi sumagot si Don Andro, ngunit patuloy siyang kumakain. Bawat kagat ay parang nagbubukas ng isang lumang pinto sa kanyang alaala. Ang galit niya ay unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng pagkapahiya, ngunit may kasamang init. Para kay Don Andro, ang umagang iyon ay ang simula ng kanyang blenge. Si Bella, na may hawak na kutsara at spatula, ay hindi lamang isang katulong. Siya ay isang puwersa, isang kaguluhan, isang paalala na ang buhay ay hindi laging dapat maging tahimik at maayos. Siya ang gumugulo sa kanyang katahimikan, nagwawasak sa kanyang kaayusan, at nagdadala ng inil at amoy na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit para kay Bella, ang pagiging matapang na yon ay hindi isang pagsuway. Ito ay isang misyon, isang paraan upang gisingin ang isang kaluluwa na tila natutulog sa loob ng ginto at marmol. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Don Andro, at sa likod ng kanyang mga kunot at pagmamaktol, alam niyang may isang taong nangangailangan ng kaunting gulo, kaunting ingay, at isang mainit na pandesal upang muling makaramdam ng buhay. Ang labanan na iyon sa almusal ay hindi lamang tungkol sa tinapay. Ito ay tungkol sa pagsira ng mga pader, isang kagat sa isang pagkakataon. Ang mainit na pandesal na iyon at ang hindi inaasahang paghawak ng kamay ni Bella ay tila iwan ng isang kakaibang init sa dibdib ni Don Andro. Isang init na hindi niya matukoy kung paghangaba o inis. Kinabukasan, ang kanyang umaga ay muling sinira ng ingay ni Bella, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gaanong matindi ang kanyang galit. Mayroon na siyang bahagyang inaasahan. Isang bagay na nagbabago sa kanyang perpektong kaayusan. Nakaupo si Don Andro sa kanyang library, napapalibutan ng libong libro na tanging siya na lamang ang nagbabasa. Ang kanyang yaman ay napakalawak, ari ng mga kumpanya sa iba't ibang industriya, real estate, manufacturing, agrikultura. Ngunit ang kanyang mundo, sa likod ng malalaking pintuan ng kanyang mansyon sa Forbes Park, ay napakaliit. Wala siyang katuwang sa buhay. Ang kanyang asawang si Elena, ang kanyang pinakamamahal na kasama, ay matagal nang sumakabilang buhay. Naaalala niya kung paano sila nagkakilala sa isang sayawan
Si Elena, na may matamis na ngiti, at kung paano niya sinundan ang bawat galaw nito. Si Elena ang nagbigay kulay sa kanyang buhay, ang nagpalambot sa kanyang puso. Nang mawala ito, tila nawala rin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Naaalala ni Don Andro ang mga unang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Elena, ang kalungkutan, ang pagtatago sa trabaho, ang unting pagtigas ng kanyang puso. Ang pagiging Andro, na mahilig magbiro ay unting nawala, napalitan ng Don Alejandro, na laning seryoso, laging nakatuon sa negosyo, walang emosyon. Ang kanyang mga anak, na matatanda, na at may sarili ng mga pamilya sa ibang bansa, ay bihira niyang makita. Nagpapadala sila ng mga liham at tawag, ngunit ang kanilang ugnayan ay parang formal na business transaction. Walang init, walang lambing. Ang kanyang pera ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at paggalang, ngunit nagbigay rin ito sa kanya ng kalungkutan at pag-iisa. Sa kanyang pag-iisa, may mga taong laging naghihintay ng pagkakataon. Tulad ni Ate Marcelo Reyes, isang malayo niyang pinsan at abogado ng kanilang pamilya, na tila laging nakabuntot. Si Marcelo ay isang matalino, ngunit tuso, na tao, laging may dalang mga papeles, laging nagtatanong tungkol sa kanyang estado ng kalusugan at pamamahala ng ari-arian. Pakiramdam ni Don Andro, si Marcelo ay laging nagbabantay, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang sariling mga ambisyon. Ang bawat pagtawag ni Marcelo ay nagdudulot ng bahagyang pagkabahala, isang paalala na kahit sa kanyang sariling mansyon, hindi siya lubos naligtas mula sa pagnanasa ng iba. Habang nagbabalik, tanaw si Don Andro. Sa di kalayuan, si Bella naman ay naghahanda para sa kanyang kaunting araw na pahinga. Sa wakas, makakauwi na siya sa Tondo. Ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa labas ng gate ng mansyon ay kinukulit siya. Bella, kumusta ang buhay? Prinsesa sa loob ng palasyo ng matandang Don. Tanong ni Jessica, habang si Ana naman ay tumatawa. Totoo bang sobrang suplado at parang laging galit ang amo mo? Araw siyang nagtatago ng ginto sa ilalim ng unan niya. Ngumiti si Bella na may bahagyang pagtatanggol sa kanyang boses. Naku kayong mga bruha kayo, huwag niyo namang pagtawanan si Don Andro. Opo, medyo masungit siya minsan at minsan parang bato ang puso niya, pero hindi naman siya ganun kasama. Siguro lang, malungkot lang talaga siya. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Tiningnan siya ng kanyang mga kaibigan na may pagtataka. Malungkot. Mayaman na mayaman. Malungkot. Anong kalungkutan naman yan, Abler? Sabi ni Jessica. Oo nga, dagdag ni Ana. Sa laki ng mansyon niya, dapat puno ng buhay diyan, hindi yung parang haunted house. Umiling si Bella. Iba yung kalungkutan na nakita ko. Kalungkutan ng isang taong nag-iisa. Pero hindi siya masamang tao. Sige na, mauna na kayo. Susunod ako. Kailangan ko lang ayusin ang mga pinamili ko para kay nanay. Ang pagpunta ni Bella sa Tondo ay tulad ng pagpasok sa ibang mundo. Ang malalawak na kalsada ng Forbes Park ay napalitan ng makikitid na iskinita na puno ng tao, ingay, at buhay. Ang sariwang hangin ay napalitan ng amoy ng lutong bahay, usok ng sasakyan, at amoy ng mga sariwang isda. Sa bahay nila, isang maliit na espasyo lang, nakita niya ang kanyang nanay na nakahiga, bahagyang hinang,
Ina. Ang kanyang mga kapatid, sina Basti at Carla, ay naglalaro sa isang sulok. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanya. Nay, ito na po ako, sabi ni Bella, yumakap sa kanyang ina. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Teto, anak, medyo masakit pa rin ang likod. Pero salamat at nakauwi ka. Sagot ng kanyang ina, inaplos ang pisngi ni Bella. Mabuti ka ba doon sa trabaho mo? Hindi ka ba pinapahirapan ng amo mo? Hindi po, Nay. Maayos po ako, sagot ni Bella. Pilit nang ngumiti. Ang bawat kayambot niya sa mansyon ay para sa kanila. Ang kanyang sahod ay agad niyang ipinapadala para sa gamot ng ina, sa pag-aaral ng mga kapatid. Ang responsibilidad na yon ang nagtutulak sa kanya upang maging masipag at, kung minsan, mas matapang kaysa sa karaniwan. Sa Forbes Park, siya ay isang katulong. Sa Tondo, siya ang tagapagtaguyod ng pamilya, ang pag-asa nila. Isang linggo matapos ang pag-uwi ni Bella, isang bagong kaganapan ang sumira sa katahimikan ng mansyon. Isang umaga, nakita ni Bella si Don Andro na umuubo. Ang kanyang mukha ay bahagyang namumula. Nakita niya rin si Aling Nena na nagbibigay ng kung anong gamot, ayon sa reseta ng doktor. Ngunit mukhang hindi pa rin ito gumagaling. Don Andro, kumusta po ang pakiramdam niyo? Tanong ni Bella habang hinahanda ang almusal. Ayos lang ako, Bella, matigas na sagot ni Don Andro. Ngunit ang kanyang boses ay bahagyang paos. Kailangan ko lang ng pahina. Ngunit hindi kumbinsido si Bella. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Don Andro at ang pagod na unting pumapatay sa sigla nito. Nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na hindi nakasaad sa kanyang description ng trabaho. Kinabukasan, habang nasa opisina si Don Andro, pumasok si Bella dala ang isang tasa ng mainit na inumin. Pan Andro, ito po, subukan niyo ang salabat. Gawa po sa sariwang luya, pangpaalis po yan ng lamig at ubo. Bella, sinabi ko na sa'yo, may gamot ako. Hindi ko kailangan yan. Pagtutol ni Don Andro, nakasimangmot. Ngunit hindi sumuko si Bella. Isang subo lang po, Don Andro. Para lang po sa akin. Sige na po. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na may halong kakulitan. Sa huli, uminom si Don Andro. Ang init ng salabat, ang bahagyang anghang ng luya, ay tila nagbigay ng ginhawa sa kanyang lalamunan. Hindi niya inamin, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagbuti. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, nakita ni Bella si Don Andro na nakaupo sa kanyang upuan sa sala. Nakanganga, tila hirap huminga. Walang Aling Nena, walang ibang kasama. Isang kisap, mata. Kinuha ni Bella ang Dykes Vaporub sa kabinet ng gamot at isang maliit na basahan. Binasa ito ng maligamam na tubig. Don Andro, sabi ni Bella, lumapit sa kanya. Hayaan niyo po ako. Nagulat si Don Andro. Anong ginagawa mo, Bella? Gagawin ko po ang ginagawa ni nanay sa akin tuwing may lagnat ako, sabi ni Bella, na may pagmamalasakit. Makakatulong po to. Bago pa man makatandi si Don Andro, kumuha na si Bella ng kaunting dikes at dahang pinahid sa kanyang dibdib, sa likod ng kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay malumanay, ngunit may katiyakan. Ang amoy ng dikes ay lumukob sa hangin. Pagkatapos, inilagay niya ang basang tela sa noo ni Don Andro. Masyado na yan, Bella. Pagtutol ni Don Andro, sinisikap lumayo. Ang pakiramdam
na may dumadampis sa kanyang balat. Ang ganitong klasing pangangalaga ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang huling taong gumawa niyan sa kanya ay si Elena. Nagising ang isang matagal nang natutulog na damdamin. "Huwag po kayong gumalaw, Don Andro," sabi ni Bella, ang kanyang boses ay malambing ngunit determinado. "Kailangan niyo po yan. Kapag masama ang pakiramdam, kailangan ng alaga. Hindi lang po gamot." Ang mga kamay ni Bella ay dahang nagpapahid sa kanyang dibdib. Ang init ng Dex ay humahaplos sa kanyang balat. Ang lamig ng basang tela sa kanyang noo ay nagbigay ng ginhawa. Nakikita ni Don Andro ang pagmamalasakit sa mga mata ni Bella. Walang pagkunwari, walang pagnanasa, puro pagmamalasakit lamang. Unti, bumaba ang depensa ni Don Andro. Ang kanyang katawan, na laging matigas, ay dahang lumambot. Ang kanyang puso, na matagal nang nagyelo, ay nakaramdam ng isang bahagyang init. Hindi ito ang propesyonal na pangangalaga ng isang nurse, kundi ang malalim, personal na aalaga ng isang pamilya, ng isang kaibigan. Ang pamamahala ni Bella sa kanyang kalusugan ay isang uri ng pagmamaltrato na hindi niya kailanman naisip na kailangan niya. Ito ay ang pagkuha sa kanya mula sa kanyang sariling shell, ang pagpilit sa kanya na maramdaman ang init ng pagmamalasakit, ang pag-aalaga, isang bagay na halos imposible na niyang maramdaman sa kanyang sariling mundo ng kalayuan at kayamanan. Ang umagang iyon, ang hapon na iyon, ay isang paglabag sa kanyang kaayusan. Ngunit ito rin ang simula ng isang paglabag sa kanyang sariling mga padel. Isang paglabag na, sa kabila ng lahat, ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pag-aalaga ni Bella sa sipon ni Don Andro ay naging isang turning point. Ang salabat at ang dextraporob, ang mga haplos ng kanyang mga daliri sa dibdib ni Don Andro, ay hindi lamang nagpagaling sa sakit ng katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Mula noon, tila may nabago sa pagitan nila. Ang dating tensyon sa bawat pagkakamali ni Bella ay napalitan ng bahagyang pagtawa mula kay Bella at isang halos hindi mahahalata na pagtaas ng sulok ng labi mula kay Don Andro. Hindi nag-aanong nagtatago si Bella sa kusina. Sa halip, madalas siyang gumagawa ng mga ekskursyon patungo sa library o opisina ni Don Andro. Dala ang kung anong inihanda niya. Isang umaga, dala niya ang isang platong sumansalatik na may sariwang mangga. Don Andro, subukan niyo po ito, anya. Ilinapag ang plato sa gilid ng desk ni Don Andro, halos nakaharang sa kanyang ginadawang pagbabasa ng financial report. Pagong luto po yan. Galing pa po sa probinsya ang mangga. Tama ang tamis. Kumunot ang noo ni Don Andro. Bella, alam mo naman na ayokong nakakagulo ang anumang pagkain sa aking mesa habang ako ay nagtatrabaho. Ngunit sa halip na pagalitan, inilipat lang niya ang plato ng bahag. Pero Don Andro, ang buhay po ay hindi lang puro trabaho. Sagot ni Bella, hindi natitinag. Kailangan din po ng matamis paminsan, para may inspirasyon. Kung hindi niyo po susubukan, paano niyo po malalaman kung ano ang nawawala sa inyo? May paghamon sa tinig ni Bella. Tiningnan siya ni Don Andro. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap. Sa huli, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng suman. Ang tamis na malagkit at ang asin ng mangga ay tila nagpakulo sa kanyang dila. Isang lasa na matagal na niyang kinalimutan. Ang tanging nasabi ni Don Andro, ngunit hindi na muling nagalit. Sa loob ng kanyang sarili, inamin niyang masarap ang suman. At mas lalo niyang inaabangan ng bawat bagong atake ni Bella sa kanyang menu.
Minsan, puto bongbong, minsan kutsinta, minsan naman ay mga minatamis na saging. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain, kundi mga alaala ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Bukod sa pagkain, dinala rin ni Bella ang mundo sa labas, sa loob ng mansyon. Habang naglilinis o aayos ng mga bulaklak, madalas siyang magkwento tungkol sa mga kapitbahay niya sa tondo, sa mga kalokohan ng kanyang mga kapatid, o sa mga tsismis na naririnig niya sa palengke. Alam niyo po, Don Andro, sabi niya isang hapon, habang nililinis ang mga librong matagal nang hindi nagagalaw. Si Aling Pasing po, yung tindera ng isda. Nagpatuka po siya sa tandang niya nung Lunes, akala niya kasi may mangkukulam na nagpapanglap na tandang. Pwede ayon, pinagtatawanan siya ng buong todo, Don Andro, na nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa ekonomiya, ay bahagyang nagtaas ng kilay. Hindi siya sumagot, ngunit nang sumulyat si Bella, nakita niyang nakaniti ng bahagya si Don Andro, na parang nagtipigil ng tawa. Ang mga kwento ni Bella ay walang saysay sa kanyang mundo ng negosyo, ngunit ito ang nagbibigay kulay sa kanyang tahimik na buhay. Minsan, sinubukan pa ni Bella na turuan si Don Andro ng mga Tagalog slang. Don Andro, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng charot? Carrot. Ulit ni Don Andro, na parang banyaga ang salita. Ano yan? Isang uri ng pagkain. Tumawa si Bella. Ay naku po, hindi po. Ibig sabihin po niyan joke lang o biro lang. Halimbawa, Don Andro, ikaw po ang pinakamapogi sa lahat ng amo ko. Charot, nagulat si Don Andro, at pagkatapos ay napailin, ngunit may nakakatawang ngiti sa kanyang labi. Walang galang talaga ang batang ito. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya magawa na pagalitan si Bella. Sa halip, unti, nakita ni Bella na ginagamit na rin ni Don Andro ang salitang charot sa mga sarili niyang biro, na halos hindi niya maintindihan. Nagsimula ring maghanap si Don Andro ng mga dahilan upang mapalapit si Bella. Bella, mayroon akong nakalimutan na lumang libro sa library. Ang Noli Me Tangere na may kulay ginto ang takip. Hindi ko makita. Pwede mo bang hanapin? Alam ni Bella na mas kilala ni Don Andro ang kanyang library kaysa sa sarili niyang bulsa. Mulit hinayaan na lamang niya. Matagal niya itong hinanap, at habang ginagawa yon, patuloy silang nagkwekwentuhan, hindi na tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa buhay. Minsan, inutusan niya itong ayusin ang kanyang mga lumang litrato, isang gawain na karaniwan niyang ipinauubaya kay Aling Nena. Ito ay mga hindi mahalagang gawain, ngunit mahalaga dahil pinapahintulutan nito silang magsama. Isang gabi, nagkaroon ng malaking dinner party si Don Andro sa mansyon. Ito ay para sa kanyang mga business partners at ilang opisyal ng gobyerno. Ang mansyon, na karaniwang tahimik, ay napuno ng ingay ng mga tawanan, pag-uusap, at tunog ng mga basong nagtatalbugan. Bella, kasama si Aling Nena, at ang ilang extra staff, ay abala sa paghahain ng mga mamahaling pagkain at alak. Naglakad si Bella sa gitna ng kamihan, inilapag ang mga platong may kotsinilo at lapo. Lapo ensayo. Nakita niya si Don Andro na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang tinig ay matatag. Ngunit may nakita si Bella sa kanyang mga mata. Isang kalungkutan, isang pagkabagot, sa kabila ng lahat ng pakikitag, ugnayan. Napansin niya kung paano si Ate Marcelo Reyes, ang tuso niyang pinsan, ay laging nakadikit kay Don Andro, nagbubulungan sa kanyang tinga. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Nakita ni Bella ang kanyang amo, nang pumiti. Tumawa. Ngunit ang mga ngiting iyon
ay tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lahat ay formal, lahat ay business. Walang init, walang lamig, walang tunay na koneksyon. Naramdaman ni Bella ang bahagyang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking ito, sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay nag-iisa. Mas malungkot pa siya kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang lahat, ang karangyaan na nakikita ng iba, ay tila isang malaking pader lamang na naghihiwalay sa kanya sa tunay na mundo. Matapos ang mahabang gabi, unting umalis ang mga bisita. Naiwan ang mansyon na tila isang malaking lobo na nawalan ng hangin. Tahimik, walang buhay. Nagsimula si Bella at ang mga tauhan na maglinis. Nang matapos ang lahat, halos hating gabi na. Umuwi na ang ex-staff at si Aling Nena ay natulog na. Si Bella na lang ang naiwan sa kusina, naghuhugas ng huling platito. Nang dumaan siya sa sala, nakita niya si Don Andro na nakaupo sa kanyang paboritong armchair, nakatingin sa labas ng malaking bintana sa madilim na hardi. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakuyong, ang kanyang mukha ay pagod, malungkot. Tila ba ang lahat ng energy na ginugol niya sa pakikipag, usap sa mga bisita, ay humigop sa kanyang kaluluwa. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Bella, isang ideya na medyo baliw, ngunit kailangan niyang gawin. Lumakad siya patungo sa lumang radyo na nakatayo sa isang sulok ng sala. Matagal na itong hindi nagagamit. Pinilit niya itong buksan at sa wakas, nagkaroon ng tunog. Ito ay isang lumang kundiman, isang awit ng pag-ibig na puno ng pangarap at pag-asa na may malambing na tinig ni Ruben Tagalog. Lumingon si Don Andro, nagulat sa inyay. Bella, anong ginagawa mo? Wala po, Don Andro. Naisip ko lang po na kailangan ng kaunting buhay ng gabing ito, sagot ni Bella. Lumapit kay Don Andro. Halika po. Alam kong pagod po kayo, pero sumayaw po tayo. Nanlaki ang mga mata ni Don Andro. Sumayaw. Bella, ano ang sinasabi mo? Anong sayaw? Hindi ako sumasayaw. Alam mo yan, pero ngayon po, sasayaw po kayo, sabi ni Bella, na may matamis na ngiti, ngunit may bahid ng pagpupumilit sa kanyang mga mata. Kailangan niyo po ng kaunting saya. Hindi lang po puro pagod. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng hamon. Bella, seryoso ako. Hindi ako satayaw, matigas na sabi ni Don Andro. Ngunit nakita niya ang ningning sa mga mata ni Bella. Ano ang iisipin ng mga kapitbahay kung makikita nila ako na sumasayaw kasama ang aking katulong? Wala po tayong kapitbahay dito, Don Andro. Nasa loob po tayo ng bahay niyo. At saka, sino po ba ang makakakita sa inyo? Tayo lang po ang nandito, sabi ni Bella. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit determinado. Isang beses lang to. Kahit siya lang po na simple. Hindi naman po kailangan na perpekto. Ang musika ng kundiman ay patuloy na umaawit sa buong sala. Ang matamis nitong himig ay tila bumubulong sa kanilang mga puso. Tiningnan ni Don Andro ang nakalahad na kamay ni Bella. Pagkatapos ay ang kanyang nagmamakawang mga mata. Ang ideya ay katawa, tawa, kalokohan, labag sa lahat ng kanyang itinayo. Ngunit sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pagod, ang alok ni Bella ay tila isang ilaw sa dilim. Unti, dahan, inabot ni Don Andro ang kamay ni Bella. Malamig ang kanyang balat,
ngunit ang kamay ni Bella ay mainit. Hinila siya ni Bella patungo sa kusina, kung saan mas maluwag ang espasyo. "Ganito po, Bon Andro," sabi ni Bella. Ilinagay ang isa niyang kamay sa balikat ni Don Andro, at ang isa naman ay hawak ang kamay nito. "Isang, dalawa, tatlo, apat. Isang, dalawa, patilo, apat." Nagulat si Don Andro. Ang kanyang mga paa ay matigas. Ang kanyang katawan ay hindi sanay sa galaw na ito. Ilang dekada na ang nakalipas nang huli siyang sumayaw, kasama si Elena. "Hindi ko kaya, Bella," anya, pilit na kumakawala. "Kaya niyo po yan. Huwag po kayong mag-alala, basta sundan niyo lang po ako," sabi ni Dala. Ngumiti. Ang kanyang ngiti ay nakakabulag, nakakahawa. Sa gitna ng kusina, sa ilalim ng malamnam na ilaw, nagsimulang sumayaw si Bella at pilit na sinusunod siya ni Don Andro. Ang kanilang mga galaw ay awkward, ang kanilang mga paa ay nagkakabanggaan. Minsan, muntik nang matapakan ni Don Andro ang paan ni Bella. Ngunit sa bawat awkward na galaw, sa bawat pagtawa ni Bella, tila nabubura ang mga pader sa pagitan nila. Ang balat ni Don Andro ay dumikit sa balat ni Bella. Naramdaman niya ang init ng kanyang katawan, ang bango ng kanyang buhok. Ang kanyang puso na matagal nang nagilo ay nagsimulang tumibok ng bald. Hindi na siya si Don Alejandro, ang matandang bilyonaryo. Siya ay si Andro, isang simpleng lalaki na sumasayaw kasama ang isang batang babae sa kusina ng kanyang sariling mansyon. Nakatitig siya sa mga mata ni Bella. Nakita niya ang saya at ang pagmamalasakit. Sa mga mata, ngayon, walang hatol, walang iisip sa kanyang yaman o posisyon. Tuon, siya ay isang tao lamang na nangangailangan ng kaunting liwanag. Ang pagmamahal ni Bella, ang kanyang pagpilit, ay hindi na pagpapahirap, kundi isang regalo ng sayaw, ng tawanan, ng isang koneksyon na matagal na niyang hinahala. Sa gitna ng kanilang awkward na siya, isang hindi inaasahang kislap ang lumabas, nagpapalabo sa lahat ng hangganan, at ipinapakita na ang init ay naaaring matagpuan, kahit sa pinakamalamig na kusina. Ang awkward na sayaw sa kusina ay hindi lamang isang simpleng insidente, ito ay isang lagusan, isang tulay na dahang uugnay sa dalawang mundo. Mula noon, tila may hindi nakikitang hibla na nagtatalik kina Don Andro at Bella, mas matibay kaysa sa anumang formal na ugnayan. Ang mga padya na bumabalot sa buhay ni Don Andro ay hindi na ganoon kataas, hindi na ganoon kakapal. Ngunit ang bawat bagong simula ay madalas na sinusundan ng pagbabalik ng nakaraan. Si Ate Marcelo Reyes, ang pinsan ni Don Andro na may mata sa kanyang imperyo, ay hindi isang taong madaling sumuko. Habang lumalalim ang koneksyon nina Andro at Bella, tila lumalakas din ang mga anino na sumusunod kay Don Andro. Isang hapon, habang naglilinis si Bella ng sala, narinig niya ang boses ni Ate Marcelo mula sa opisina ni Don Andro. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at ang boses ni Marcelo ay mahina, parang bulong, ngunit sapat upang marinig ni Bella. "Huwag kang aalala, Andro," rinig ni Bella. Ang tinig ni Marcelo ay may bahid ng pagkunwari. "Sinisigurado ko lang na maayos ang lahat. Alam mo naman, sa edad mo, at sa dami ng pinagdadaanan mo, kailangan ng karagdagang pag-iingat sa mga papeles." Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Sumagot si Don Andro, ngunit hindi rinig ang kanyang tinig. Ang mahalaga ay ang iyong kapakanan,
At ang kinabukasan ng kumpanya, patuloy ni Marcelo. Maraming mata ang nakamasid. Baka may isip na, nagiging mapabayaan ka na. O baka naman, may nagtatangkang samantalahin ang iyong sitwasyon. Nagtaas ng kilay si Bella. Alam niya na ang huling pahayag ni Marcelo ay hindi lamang isang pahiwatig, kundi isang direktang atake na marahil ay patungkol sa kanya. Si Marcelo, na madalas na nakikita niya sa mansyon, ay may kakaibang paraan ng pagtingin sa kanya, isang tining puno ng pagdududa at paghamak. Ilang beses na niyang nahuli si Marcelo na nakikipag-usap sa ibang staff, tila nagtatanong tungkol sa kanya, ang kanyang trabaho at ang kanyang relasyon kay Don Andro. Hindi nagtagal, nagsimula ring marinig ni Bella ang mga bulungan mula sa ibang mga katulong. Balitaan mo ba? Sabi ni ate. Marcelo, parang dinaraw ganoon ka, klaro ang iisip ni Don Andro. Masyado na raw malikot ang isip. Oo nga, at ang daming bagong taong pinapasok dito. Mga batang walang alam sa pagpapatakbo ng mansyon o kumpanya, dagdag pa ng isa. Naiintindihan ni Bella ang ibig nilang sabihin. Ang mga bulungan na ito ay malinaw na itinuro ni Marcelo na gumagamit ng kanyang koneksyon upang sirain ang reputasyon ni Don Andro at, sa huli, ang kanya. Naramdaman ni Bella ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Paano naglakas loob ang Marcelo na magsalita ng ganito tungkol kay Don Andro? Ang Don Andro na kanyang nakikita, ang Don Andro na sumayo kasama niya sa kusina, ay hindi isang matandang nanghihina ang iisip. Siya ay isang lalaking malungkot, oo, ngunit may kakayahan pa ring magdesisyon at puno ng karunungan. Sa bawat araw, mas nagiging maingat si Bella. Kapag nakikita niya si Marcelo, hindi niya ito pinapansin, ngunit nakikinig siya. Napansin niya na madalas tawagan ni Marcelo ang mga board member ng kumpanya ni Don Andro, o kaya ay mga abogado. Ang bawat pagtawag ay puno ng mga tanong tungkol sa estado ng kumpanya at ang kalusugan ni Don Andro. Isang umaga, nakita ni Bella si Marcelo na nakalagay sa isang sulok ng hardin, nakikipag-usap sa telepono. Ang boses nito ay mas kalmado kaysa dati, ngunit may kakaibang lamig. Oo, kailangan natin ng ebidensya. Mga insidente, ang pagiging pabaya niya, ang kanyang pagiging madaling maapektuhan. Kailangan nating ipakita na hindi na siya karapat. Dapat na pamunuan ng kanyang intaryo. Naramdaman ni Bella ang kaba. Hindi karapat dapat. Ito ay malinaw na isang pagtatangkang agawin ang control. Ngunit paano niya mapoprotektahan si Don Andro nang hindi nagiging halata? Wala siyang kapangyarihan, wala siyang posisyon. Siya ay isang hamak na katulong. Ngunit ang kanyang puso ay nagsabi na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Simula noon, mas lalo niyang binantayan si Don Andro. Tinitiyak niyang laging malinis at maayos ang kanyang opisina, na laging nasa tamang lugar ang kanyang mga papeles. Kapag may bisita si Don Andro, laging nasa paligid si Bella. Tila naglilinis o naghahanda ng inumin. Ngunit sa totoo ay nakikinig sa bawat usapan. Kung may mga insidente na gustong gamitin ni Marcelo, sisiguraduhin ni Bella na wala itong makita. Kung nahihirapan si Don Andro sa isang bagay, agad siyang tutulong. Tila natural lamang ang pagtulong. Minsan, nakita niya si Marcelo na sinusubukang maglagay ng isang mahalagang dokumento sa mesa ni Don Andro na hindi nakaayos, na tila nagmamadali itong iniwan ni Don Andro. Ngunit bago pa niya magawa, dumaan si Bella at aksidenteng nabangga ang kamay ni Marcelo. Kaya nalaglag ang dokumento sa sahig. Ay naku! Ate! Marcelo,
Pasensya na po. Ang tanga ko talaga. Ang kanyang ngiti ay sapat para hindi maghinala si Marcelo, ngulit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang paghamon. Ang kanyang pagmamaltrato ay hindi na lamang para sa kaligayahan ni Don Andro, kundi para na rin sa kanyang proteksyon. Isang araw, sa halip na tumambay sa opisina, lumabas si Don Andro. Mula sa kanyang silid, aklatan, ang kanyang mukha ay may kakaibang sigla. Bella, tawag niya, maganda ka. Sasama ka sa akin ngayong hapon. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Po, saan po tayo pupunta, Don Andro? Pupunta tayo sa South. Mayroon akong inaasikaso na community project doon at mayroon ding mart pa-auction na gusto kong puntahan, paliwanag ni Don Andro. Kailangan kong sariwang pananaw. Hindi puro mga matatandang mukha. At saka, napapansin kong masyado ka nang nagkukulong sa mansyon. Ito ang unang pagkakataon na hiningi ni Don Andro na samahan siya ni Bella sa labas ng mansyon. Isang kaba ang naramdaman ni Bella, kasabay ng excitement. Ito ay isang pagkakataon na makita siya ni Don Andro sa labas ng kanyang tungkulin bilang katulong, at isang pagkakataon din upang makita niya ang Don Andro sa labas ng kanyang kahayan. Sumakay sila sa kanyang kotse. Ang biyahe ay mahaba, ngunit hindi ito naging tahimik. Ikinuwento ni Bella ang tungkol sa mga tanawin na nakikita nila sa daan, ang mga tao, ang mga tindahan. Ngumiti si Don Andro at minsan ay nagtatanong. Ang unang pinuntahan nila ay ang isang community center na pinundungan ng foundation ni Don Andro. Dito, nakita ni Bella ang isa pang bahagi ng kanyang amo, ang isang taong may malasakit sa kanyang kapwa. Inausap ni Don Andro ang mga residente, nakinig sa kanilang mga kwento, at nagbigay ng mga payo. Napansin ni Bella ang paggalang ng mga tao kay Don Andro, ngunit nakita rin niya ang pag-asa sa kanilang mga mata. Sa isang paraan, si Don Andro ay hindi lamang isang bilyonaryo. Siya ay isang bayani para sa kanila. Habang naglalakad sila, pabalik sa kotse, may dumaan silang isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Amoy ng sariwang luto, ng sinigang at adobo ang bumalot sa hangin. Don Andro, gutom na po ba kayo? Anong ni Bella. Ang sarap siguro kumain dito. Matagal na po kayong hindi kumakain ng mga ganitong pagkain. Hindi po ba? Tiningnan ni Don Andro ang kalenderya. Ang mga upuan ay gawa sa kahoy. Ang mga tao ay nagtatawanan at ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ito ay isang tanawin na matagal na niyang kinalimutan. Oo, matagal na, anya. Laging fine dining sa mansyon. Kung minsan nakakalimutan ko na kung ano ang tunay na lasa ng pagkain. Tara po. Subukan natin, sabi ni Bella. Sabay hila sa kamay ni Don Andro. Nagulat si Don Andro sa pagiging prangka ni Bella. Bella, paano kung may makakita sa atin? Ang aking reputasyon. Reputasyon po. Idihayaan po natin silang makita. Ang mahalaga po ay masaya tayo, sabi ni Bella, na may nakakatawang ngiti. O kaya, magpakasaya na lang po kayo sa masarap na pagkain. Hindi naman po lagi kailangan na maging Don Alejandro de la Cruz ang isang tao. Pwede rin po kayong maging Andro lang. Sa mga salita ni Bella, tila nabasag ang isang pader sa puso ni Don Andro. Andro lang. Ang pangalang iyon ay matagal na niyang hindi narinig bukod sa kanyang yumaong asawa. Pumasok sila sa karinderya. Umupo sila sa isang simpleng lamesa.
Tinuro ni Bella ang iba't ibang ulam sa mga kaldero. Don Andro, subukan niyo po ang adobong pusit. Ang sarap po niyan. At saka, ito po, pinakbet. Gusto niyo po ba ng pritong isda? Don Andro, sa simula, ay medyo naiilang. Ngunit sa pagiging masigla at masaya ni Bella, unti siyang na-relax. Nag-order sila ng iba't ibang ulam at kumain ng masaya. Ang lasa ng bawat pagkain ay nagbalik sa kanya, sa kanyang kabataan. Sa mga panahong simple pa ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ang sarap, bulong ni Don Andro, habang kumakain ng pritong tilapia na may toyomansi. Matagal ko nang hindi natitikman ng ganito. Laging may kasamang caviar o imported na steak. Tumawa si Bella. Kasi po, Don Andro, ang tunay na sarap ng buhay ay nasa mga simpleng bagay. Hindi po sa kung gaano ka mamahalin ang pagkain, kundi kung gaano ka kasaya habang kinakain mo ito. Pagkatapos kumain, umupo sila ng tahimik, uminom ng gulaman at sago. Ang tunog ng mga kotse na dumadaan, ang tawanan ng mga tao, ay tila isang simfony sa kanilang paligid. Bella, nagsimula si Don Andro, ang kanyang tinig ay malalim. Salamat. Para saan po, Don Andro? Para sa lahat. Para sa suman, para sa salabat, para sa sayaw, at para dito, sabi niya, sabay turo sa kanyang paligid. Pinapaalala mo sa akin kung ano ang mga bagay na mahalaga. Matagal ko nang kinalimutan. Inilapag ni Bella ang kanyang baso. Alam niyo po, Don Andro, ang buhay po ay parang dagat. May mga alon na malakas, may mga alon na mahinahon. Pero kailangan nating sumakay sa bawat alon, kahit gaano pa ito kahirap. Tumingin si Don Andro sa malayo, sa papalubog na araw. Ang aking asawa, si Elena. Mahal na mahal ko siya. Siya ang aking araw, ang aking buwan, ang aking mga bituin. Nang mawala siya, tila nawalan din ako ng liwanag. Ang lahat ng kulay sa aking buhay ay nawala. Ang tinig ni Don Andro ay puno ng kalungkutan, isang kalungkutan na hindi pa naririnig ni Bella. Dahil sa kanya, naging matagumpay ako. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong maging isang mabuting asawa, isang taong maipagmamaki niya. Ngunit nang mawala siya, ang lahat ng iyon ay naging walang saysay. Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kapangyarihan, wala na akong mapagsaluhan. Naramdaman ni Bella ang kirot sa kanyang puso. Naintindihan niya ang sakit ni Don Andro. Ang kanyang sariling ama ay nawala rin ng maada. Naiintindihan ko po, Don Andro, anya, mahina ang boses. Ang pagkawala ng mahal sa buhay ay parang isang malaking sugat sa puso. Pero kahit po may sugat, patuloy po tayong nabubuhay. At darating po ang panahon, maghihilom din po ang sugat. Magiging peklat, pero hindi na po masakit. At ikaw, Bella? Tanong ni Don Andro, tumingin sa kanyang mga mata. Ano ang iyong mga pangarap? Ngumiti si Bella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang pangarap ko po. Gusto ko po magkaroon ng sarili kong panadelya. Isang maliit na tindahan na puno ng amoy ng sariwang tinapay at kape. Tuon, gusto kong ibahagi sa mga tao ang mga lutuin ng nanay ko, ang mga lasa ng aming probinsya. Hindi po ako naghahanap ng yaman, Don Andro. Naghahanap po ako ng saya, ang pagbabahagi ng pagmamahal sa bawat tinapay na aking ibebenta. Tinitigan ni Don Andro si Bella, ang kanyang mga mata
ay puno ng paghanga. Ang babaeng ito, na naglilinis ng kanyang bahay, na nagluluto ng kanyang pagkain, ay may isang puso na mas malaki kesa sa kanyang buong mansyon. Ang kanyang pangarap ay simple, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, ang mga hangganan sa pagitan ng amo at katulong ay tuluyang nabura. Si Don Andro ay hindi na isang bilyonaryo na may hawak ng kanyang kapalaran. Siya ay si Andro, isang lalaking nagbabahagi ng kanyang kalungkutan. At si Bella ay hindi na isang katulong lamang. Siya ay si Bella, isang babaeng may malaking puso at pangarap na handang ibahagi ang kanyang liwanag sa isang mundong madilim. Ang pagpunta sa karinderya, ang mga kwento ng kanilang nakaraan, ang mga pangarap na kanilang ibinahagi, ito ang tunay na pagmamaltrato ni Bella. Ang paghila kay Don Androng mula sa kanyang comfort zone, ang pagpilit sa kanya na makita ang mundo sa labas ng kanyang gintong hawla. Ito ay hindi pagpapahirap, kundi pagpapalaya. Sa bawat sandali, unti-unting lumalalim ang kanilang pag-unawa, at ang isang malambot na damdamin ay nagsimulang mamukadkad, tulad ng isang sampagbita na lumalabas mula sa lupa, sa gitna ng mga alon ng nakaraan at kasalukuyan. Ang kanyang buhay, na dati puro formalidad at katahimikan, ay unting pinuno ng mga tunog, ng mga amoy, at ng mga damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang puso, na dati isang selyadong kahon, ay unting bumubukas sa ilalim ng mainit na sikat ng araw na dinala ni Bella sa kanyang mundo. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag sa mga sumunod na araw, o baka naman, mas naging bukas lang ang mga mata ni Don Andro sa liwanag na ipinapasok ni Bella sa kanyang mundo. Ang paghinto sa karinderya, ang mga kwentuhan sa biyahe, at ang pagbabahagi ng kanilang mga pangarap ay naglagay ng isang di nakikitang marka sa kanilang dalawa. Ang mga pader na bumabalot sa puso ni Don Andro ay unting gumuho, hindi sa isang malakas na pagbagsak, kundi sa maliliit at dahang pagtibag. Ang mga dating matataas na formalidad ay naglaho, napalitan ng mga mas matatamis na pagkikita. Tuwing umaga, habang inihahanda ni Bella ang almusal, madalas niyang maramdaman ang tingin ni Don Andro sa kanya. Hindi na ito isang tingin ng pagmamasid o pagtataka, kundi isang tingin na puno ng paghanga at pag-unawa. At kung minsan, kapag aabot si Bella ng tasa ng kape o isang pandesal na may kesong puti, ang kanilang mga kamay ay magkakatama. Isang kuryente ang dadaloy, mainit, ngunit malambot, na iiwan ng isang kaba sa kanilang mga dibdib. Isang hapon, habang si Don Andro ay nagbabasa sa kanyang silid, aklatan, at si Bella ay nagpupunas ng alikabok sa mga libro, nagkaroon sila ng isang sandali ng katahimikan. Ang hangin galing sa labas ay nagdala ng amoy ng sampagita mula sa hardin. Andro, burong ni Bella, hindi na malaya na yon ang lumabas sa kanyang bibig. Imbes na Don Andro, nagtaas ng tingin si Don Andro mula sa kanyang libro. May pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito galit. Nang mula si Bella. Tay, pasensya na po Don Andro. Hindi ko po sinasadya. Parang, bigla lang po kasing lumabas. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Andro. Isang ngiting bihira makita. Ayos lang, Bella. Anya, ang kanyang boses ay malambot, halos isang bulong. Sa tuwing tayong dalawa lang, maaari mo akong tawaging Andro. Napakasimpleng pahintulot. Ngunit ito ay tila isang buong mundo ang nabago. Ang mga salitang iyon ay tila nagtulak sa kanila na mas maglapit. Simula noon, kapag walang ibang tao sa paligid,
Ang Andro ay nagiging bahagi na ng kanilang pag-uusap. Ito ay naging isang lihim na kode, isang patunay ng kanilang lumalalim na ugnayan. Ngunit ang bawat bulong ng pag-ibig ay may kalakip na bulong ng pagdududa. Habang lumalakas ang koneksyon ni na Andro at Bella, mas nagiging agresibo naman si Ate Marcelo Reyes. Ang kanyang mga mata, na dating puno lamang ng pagdududa, ay ngayon puno na ng paghamak at galit. Hindi nagtagal, napansin ni Marcelo ang kakaibang pagbabago kay Don Andro. Ang matandang amo ay tila mas masaya, mas nakikipag. Ugnayan. Minsan, nahuli niya si Don Andro na nakangiti habang nakatingin kay Bella na naglilinis ng hagdanan at nakita rin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng biyonaryo sa tuwing may pinipili si Bella na prutas para sa kanya. Ang pinakamalala, nahuli ni Marcelo ang kanilang mga kamay na nagkatama at nanatili ng ilang segundo bago sila naghiwalay na tila may hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang araw, habang si Bella ay nasa kusina at naghahanda ng merienda, narinig niya ang boses ni Marcelo na may kataasan mula sa sala. Don Andro, kailangan to nating pag-usapan ng mga bagay. Ang mga empleyado ay nagbubulungan na. Nagpatuloy si Bella sa paghihiwa ng saging, ngunit itinuktok niya ang kanyang tenga. Bulungan tungkol saan, Marcelo? Tanong ni Don Andro, may bahagyang inis sa kanyang tinig. Tungkol sa relasyon mo sa iyong katulong, diretsahang sabi ni Marcelo. Ang mga tao ay iisip, Don Andro. Ang iyong katayuan, ang iyong reputasyon. Hindi po maganda sa isang lalaking tulad mo na magkaroon ng malalim na ugnayan sa isang simpleng babae na walang ibang hangad kundi ang iyong pera. Kumulo ang dugo ni Bella. Walang ibang hangad kundi ang iyong pera. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na plansya na dumampi sa kanyang puso. Marcelo, panoorin mo ang iyong mga salita. Matigas na sabi ni Don Andro. Si Bella ay isang mahusay na empleyado at isang mabuting tao. Mabuting tao o isang magaling umarte. Pabalik ni Marcelo. Narinig ko na ang mga kwento, Don Andro. Ang kanyang pamilya sa Tondo, ang kanyang inang may sakit, ang kanyang mga kapatid na pinag-aaral. Hindi po ba't ito ang perpektong sitwasyon para sa isang gold digger? Hindi na kayang tigilan ni Bella ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa kusina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kutsilyo na kanyang ginagamit sa saging. Ngunit inilapag niya ito sa mesa. Ate Marcelo, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at matigas. Wala po kayong karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa akin at sa pamilya ko. Nagulat si Marcelo sa paglabas ni Bella. Oh, narito ka pala, Binibining Santos. Ang mga pader ay may tenya, hindi ba? Sinubukan niyang maging sarkastiko. Ang mga pader ay may tenya, ngunit ang inyong bibig ay walang preno. Pabalik ni Bella. Kung may gusto po kayong sabihin niyo po sa akin ng direkta at huwag pong manira ng ibang tao. Ang katotohanan ay masakit, hindi ba? Ngumiti si Marcelo ng may paghamak. Isang hamak na katulong na umaasang makapag-asawa ng isang bilyonaryo. Ang akala mo ba ay hindi ko alam ang mga plano mo? Ang pangarap mong panaderya, hindi ba? Akala mo ba ay hindi ko narinig ang pag-uusap ninyo sa karinderya? Napatingin si Bella kay Don Andro, na tila nakabato sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Marcelo,
Tama na, sabi ni Don Andro. Ang kanyang tinig ay tumataas. Ngunit hindi nakinig si Marcelo. Alam ko na ang pamilya mo, Bella. Ang iyong ina, si Aling Lita, ang iyong mga kapatid. Hindi ko rin naman masisisi sila o susundin nila ang iyong yapak. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong kayamanan, hindi ba? Ang mga salita ni Marcelo ay hindi lang sinasaktan si Bella, kundi pinupuntirya rin ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Bella ang kaba. Nagawa ba talaga ni Marcelo na lapitan ang kanyang pamilya? Hindi niya nagtagal. Kinumpirma ang kanyang hinala. Isang gabi, habang kausap niya sa telepono ang kanyang ina, may kaba sa boses ni Aling Lita. Anak, totoo ba ang mga sinasabi ng abogado na yon? Ang sabi niya, kaya ka raw, ganoon ka, pros kay Don Andro, ay para lang makakuha ng pera. Sabi niya, mayaman daw si Don Andro, at kung magiging asawa kayo, hindi na tayo maghihirap. Pero anak, hindi ko gusto ang paraan ng pagsasalita niya. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Bella. Hindi lang siya ang pinupuntirya ni Marcelo, kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya. Ang mga bulungan ng ibang staff ay naging mas matindi. Ang mga tingin ng pagdududa, ang mga pabulong na komento tungkol sa kanya na nagpapakyut lang sa amo. Gustong maging senyora ay bumigat sa kanyang balikat. Naramdaman ni Bella ang bigat ng pagiging katulong, ang bigat ng pagiging iba. Ang kanyang pangarap na panaderya ay tila malayo at ang kanyang pagmamahal kay Don Andro ay tila isang malaking pasanin na nagpapahirap. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong mahal niya. Sa loob ng ilang araw naging tahimik si Bella. Ang kanyang dating kasiglahan ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkabahala. Napansin ito ni Don Andro. Ang mansyon ay tila muling bumalik sa dating katahimikan, isang katahimikan na ngayon ay tila napakasakit. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Don Andro, hindi niya maramdaman ang karaniwang presensya ni Bella. Taning si Aling Nena lamang ang naghahanda. Nasaan si Bella? Anong niya? May bahagyang pagkabahala. Don Andro, may sakit po yata. Hindi po bumaba. Sinabihan ko na lang pong magpahinga, paliwanag ni Aling Nena. Alam ni Don Andro na hindi lamang iyon simpleng sakit. Ito ay ang bigat ng mundo na idinulot ni Marcelo. Naramdaman niya ang galit na kumukulo sa kanyang Hindi niya hahayaang may manira sa babaeng nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay. Kinahapunan, habang si Don Andro ay nasa kanyang opisina, pumasok si Ate Marcelo. Don Andro, handa na po ang mga papeles para sa board meeting. Kailangan na po nating pag-usapan ng iyong posisyon sa kumpanya. Ang mga bulungan ay, tama na, Marcelo, matigas na sabi ni Don Andro. Ang kanyang tinig ay seryoso. Ngunit Don Andro, kailangan po nating umaksyon. Ang iyong kalusugan, ang iyong mga desisyon ay hindi na ganoon ka, klaro. Tinitigan ni Marcelo ang kanyang pinsan na tila isang biktima. Ang iyong pagpapakita ng paboritis kay Bella ay naglalagay ng panganib sa ating kumpanya. Ang mga shares mo, ang mga arian mo, ay maaaring malagay sa peligro. Tumayo si Don Andro. Lumapit siya kay Marcelo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Isang galit na matagal nang natutulog. Ang aking kalusugan ay maayos, Marcelo. Ang aking isip ay malinaw. At ang aking mga desisyon ay aking mga desisyon. Hindi mo maaaring diktahan ang aking buhay. Ngunit Don Andro,
Ako po ang iyong abogado. Ako po ang iyong pinsan, at dahil ka pinsan ko, mas matindi ang pagkadismaya ko sa iyo, sabi ni Don Andro. Ang mga bulungan na yan, galing sa iyo. Ang paninira mo kay Bella, galing din sa iyo. Ang paglapit mo sa kanyang pamilya, galing din sa iyo. Hindi ko hahayaang sirain mo ang reputasyon ng isang inosenteng tao, lalo na ang isang taong mahalaga sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Mahalaga, Don Andro, siya ay isang katulong. Isang hamak na katulong na walang ibang hangad kundi ang iyong pera. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Don Andro. Mula sa galit ay naging determinasyon. Kung iyan ang tingin mo, Marcelo, kung iyan ang tingin ng lahat, kung iyan ang tingin ng lipunan, kung iyan ang mga regla na kailangan nating sundin. Kung gayon, sisirain ko ang mga regla na yan. Kinuha ni Don Andro ang kanyang telepono. Aling nana, sabi niya. Tawag ang lahat ng staff at pakisabihan si Bella na bumawa dito sa sala. May importante akong sasabihin. Habang naghihintay, naglakad si Don Andro patungo sa hardin. Kinuha niya ang isang bungkos ng sariwang sampagita. Ang bawat bulaklak ay mayaman sa amoy at sa simbolismo ng kapurihan at pag-ibig. Maingat niyang inayos ang mga bulaklak. Ilamay mahalaga siyang pinaghahandaan. Nagsimulang magtipon ang mga staff sa sala. Mga katulong, hardinero, driver. Lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, bumaba si Bella. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanalata. Nakita niya si Marcelo na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya ng may paghamak. Tumingin si Don Andros sa paligid, sa lahat ng nagtipon. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Salamat sa inyong lahat sa pagtitipon. Tumingin siya kay Marcelo. Marcelo, ikaw na mismo ang nagsabi. Maraming bulungan tungkol sa akin at kay Bella. Maraming iisip na siya ay may masamang hangarin. Maraming iisip na siya ay walang iba kundi isang katulong na umaasa sa aking kayamanan. Umakbang si Don Andro palapit kay Bella na nakatayo ng tahimik. Kinuha niya ang mga kamay ni Bella na tila nagyelo. Ngayon, nais kong linawin ang lahat. Naramdaman ni Bella ang kaba. Ano ang gagawin niya? Sasabihin ba niya na siya ay isang gold digger? O palalayasin niya siya? Ngunit ang ginawa ni Don Andro ay hindi inaasahan. Ibinigay niya ang bungkos ng sampagita kay Bella. Hindi lang basta iniabot, kundi inilagay sa kanyang buhok, tila isang korona. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Bella, tumingin sa kanyang mga mata, at nagsalita ng malakas, sapat upang marinig ng lahat ng naroroon, maging ni Marcelo. Oh, siya ay isang katulong. Panimula ni Don Andro, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki, ngunit siya ang katulong na nagbalik ng kulay sa aking buhay. Siya ang babaeng nagturo sa akin, na muling ngumiti, na muling kumain ng adobong pusit sa karinderya, na muling sumayaw sa kusina. At oo, totoo na siya ay mahalaga sa akin. Patuloy ni Don Andro. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Bella, nang ang mga mata ay puno na ng luha. Siya ay hindi lamang isang empleyado. Siya ay ang babaeng, sa kanyang pagiging totoo, sa kanyang pagiging masigla, at sa kanyang minsan ay pagmamaltrato sa aking katahimikan, ay nagawa akong palayain mula sa aking sariling bilangguan. Pinaghihirapan niya ang aking katahimikan, pinipilit niya akong makita ang mundo, at para doon, ikinadadalak kong sabihin na mahal ko ang babaeng ito. Isang katahimikan,
ang bumarot sa buong sala. Walang makapagsalita. Si Marcelo ay tila nabato. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkagulat at galit. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng mundo sa ganitong uri ng pag-ibig, patuloy ni Don Andro. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, na tila nagkukwento. Ngunit ang alam ko, ang pag-ibig na ito ay totoo. At kahit anong sabihin ng lipunan, kahit anong pagbabanta, kahit anong paninira, hindi ko hahayaang may makapagsila nito. Bella, ikaw ang aking sampaggita, ang aking hininga, ang aking pag-asa. Ang mga luha ni Bella ay bumuhos, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa, ng pagkilala, ng pagmamahal. Ang mga kamay ni Don Andro ay mainit, matatag, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang pagmamaltrato, ang kanyang matinding pagpipilit kay Don Andro na harapin ang kanyang mga takot at kanyang kalungkutan ay nagbunga ng isang bagay na mas maganda kaysa sa anumang kayamanan. Ngayon, sa harap ng lahat, ipinagtanggol siya ni Don Andro, hindi bilang amo, kundi bilang isang lalaking handang ipaglaban ang pag-ibig niya. Ang bulaklak ng sampag-ita sa kanyang buhok ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang pahayag, isang sumpa, at isang panata ng pag-ibig na pumukaw sa bawat puso at nagpatahimik sa bawat bulong. Ito ang kanilang sariling batingaw ng pag-ibig na tumunog sa gitna ng mga pagsubok at pagdududa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa sala, tas sunod ng huling salita ni Don Andro. Ang bawat paras ng mata ay nakatutok sa kanila, may pagtataka, may paghanga, at may ilang pagdududa. Si Ate Marcelo Reyes, na nooy namumutla sa galit at gulat, ay tila isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapagsalita. Si Bella, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi, ay nakatingin kay Don Andro. Ang mga kamay nito ay mainit at matatag na umahawak sa kanya. Ang sambag-ita sa kanyang buhok ay tila nagliliwanag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa, at lahat ng pait mula sa mga salita ni Marcelo ay naglaho, napalitan ng isang pag-asa at pagmamahal na hindi niya inakala na mararamdaman niya mula sa isang lalaking tulad ni Don Andro. Hindi na siya isang katulong na pinupuna, siya ay isang babaeng minamahal, pinahahalagahan, at ipinagtatanggol. Don Andro. Bulong ni Bella, halos hindi marinig. Walang Don Andro, Bella. Bulong pabalik ng matanda. Ang kanyang ngiti ay mas malawak at mas totoo kaysa kailanman. Andro. Ayaw lang. Nakita ni Marcelo ang palitan ng tingin at bulungan, at para bang may pumutok sa kanyang isip. Ano? Lonandro, ano ang sinasabi ninyo? Ito ba ang sinasabi kong pagkagulo ng inyong isip? Ito ay isang iskandalo, isang hamak na katulong ang inyong reputasyon. Ang ating kumpanya, sumigaw si Marcelo, hindi na nakapagpigil. Umaling si Don Andro kay Marcelo, ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng galit, ngunit may kapasyahan. Marcelo, anya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tama na. Ang aking reputasyon ay aking pananagutan. At ang kumpanya, hindi ito magagalaw ng pag-ibig. Ang kumpanya ay magagalaw ng katiwalian at ng paninira. Ang inyong mga salita at ang inyong mga aksyon ay nagpakita kung sino kayo. Naglakad si Don Andro palayo kay Bella. Ngunit hinawakan pa rin ang kanyang kamay, patungo sa gitna ng sala.
Ngayong araw na ito, nais kong ipahayag ang isang mahalagang desisyon. Bukod sa aking personal na deklarasyon ng pagmamahal kay Bella, Anya, at muli ay may matamis na ngiti para kay Bella, nais kong ipaalam sa inyong lahat na si Binibining Isabela Santos ay itatalaga ko bilang Chief Administrator ng De La Cruz Foundation for Community Development. May bulungan ng mga staff. Si Marcelo ay tila nasanid. Chief Administrator. Isang katulong. Lolandro, hindi po maaari iyan. Hindi po siya kwalipikado. Hindi po siya pinag-aralan para sa ganoong posisyon. Ang De La Cruz Foundation ay ang puso ng aking mga proyekto para sa komunidad. Matigas na sagot ni Don Andro. At walang mas kwalipikado kaysa kay Bella na may puso para sa mga tao. Nakita ko ang kanyang sipag, ang kanyang tapat na hangarin na makatulong sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Siya ang nagpakita sa akin ng pag-asa sa tondo, sa mga karinderya, sa mga ordinaryong tao. At sa mga kwalifikasyon na yon, mas mataas siya kaysa sa sinumang may titulo. Tumingin si Don Andro kay Marcelo. At tungkol sa iyo, Marcelo, mula ngayon, hindi ka na ang aking abogado, ni ang aking pinsan na may anumang impluensya sa aking mga ari, alyan o sa aking kumpanya. Ang mga papel para sa pagtatapos ng ating profesional na relasyon ay ipapadala ko sa iyo. At asahan mong iimbestigahan ko ang bawat detalye ng iyong mga ginawa, kasama ang iyong paglapit sa pamilya ni Bella. May hangganan ng lahat, Marcelo. At ito na ang hangganan mo. Ang mukha ni Marcelo ay nagbago mula sa gulat patungo sa matinding galit at paghihiganti. Ngunit napagtanto niyang wala na siyang magagawa. Ang mga salita ni Don Andro ay tapos na, silyado. Walang makakabali. Sa isang huling tingin ng paghamak kay Bella at isang nakangang na, talunan na ekspresyon kay Don Andro, umalis si Marcelo. Sumunod ang tunog ng kanyang nagmamadaling mga hakbang na nawala sa malaking pintuan. Isang matinding buntong. Hindi niya ang pinakawalan ni Don Andro. Pumaling siya kay Bella, ang kanyang mga mata ay lumambot. Ayos ka lang ba? Aking sampagdita. Tumango si Bella. Ang kanyang puso ay puno ng halong emosyon. Ang ligaya sa pagtanggap ng pag-ibig ni Andro, ang kaba sa bagong responsibilidad at ang ginhawa sa pagtatapos ng pagsubok na idinulot ni Marcelo. Hindi siya makapaniwala. Chief Administrator. Ang isang simpleng katulong na tulad niya. Ngunit nakita niya ang matinding pagtitiwala sa mga mata ni Andro, at alam niya na hindi ito biro. Ito ay isang panibagong simula, isang bagong mundo. Sa loob ng ilang araw matapos ang deklarasyon, dahang bumalik ang sigla kay Bella. Ngunit may kasamang malalim na pagmumuni. Ang mga pulungan sa loob ng mansyon ay nagbago. Mula sa pagdududa, naging paggalang o kahit man lang pagtanggap. Si Aling Nena ay lumapit kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Bella, alam kong makakaya mo yan, anak. Ang puso mo ay puro. At si Don Andro, salamat sa iyo, at nakita niya muli ang liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi pa rin kay Bella na nagtatanong. Tama ba ito? Ang isang babae na tulad niya mula sa tondo na may amo na bilyonaryo. Ang mga pader ng lipunan ng tradisyon ay hindi naglalaho ng isang deklarasyon lamang. Ang agwat ng edad ng katayuan. Paano nila ito haharapin?
Isang gabi, habang lakad si Bella sa hardin, nakita siya ni Andrew. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. May bumabagabag pa rin sa iyo, Bella. Umupo si Bella sa isang bench sa ilalim ng puno ng kanipani at umupo si Andrew sa tabi niya. Andrew, totoo ba ito? Ako? Ayo. Hindi ba ito mali? Ang daming magtataka. Ang daming tipintasan. Ang daming bagsasalita. Hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa mga bituin. Bella, ang buhay ko ay matagal nang nakakulong sa mga tama at mali ng mundo, sa mga nararapat at hindi nararapat ng lipunan. Ipinanganak ako sa kayamanan at ang kayamanan na iyon ay naging kulungan ko. Nawala sa akin ang aking asawa at kasama niya, ang kulay ng aking buhay. Ngunit dumating ka, Bella. Patuloy ni Andrew, ang kanyang tingin ay dumalik sa kanya. Para kang ipo na pumasok sa tahimik kong mundo. Ginulo mo ang mga tasa ko, ang mga pandesal ko, ang aking katahimikan. Pinilit mo akong sumayaw sa kusina, pinilit mo akong kumain sa karinderya, pinilit mo akong magsalita muling makiramdam. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Bella. Ibinahirapan ko po kayo. Kung mayroon kang mga hiling upo na, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Oo, sagot ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ipinahirapan mo ako. Ipinahirapan mo ang aking pagiging matigas, ang aking pagiging mag-isa. At para doon, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ang pagmamaltrato mo ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa mahabang panahon. Pinilit mo akong lumabas sa aking shell. At ngayon, nakita ko ang mundo sa pamamagitan ng iyong mga mata puno ng pag-asa, ng pagmamahal, ng buhay. Ang mga pangarap mo, Bella, ang pangarap mong panaderya, ang iyong pagmamahal sa pamilya mo, ang iyong pagiging totoo. Iyan ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang pera o posisyon. Kung ang pag-ibig natin ay mali sa paningin ng mundo, kung gayon, masaya akong maging mali. Ang tanging tama sa akin ngayon ay ang ikaw ay narito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Bella na parang nabunutan siya ng tinit. Ang mga tanong sa kanyang puso ay isang nasagot. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon o sa kung ano ang sasabihin ng iba. Ito ay tungkol sa tunay na damdamin, sa pagtanggap at sa paghahanap ng kaligayahan, kung saan hindi mo inakala na mahahanap. Inawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Andrew. Andrew, bulong niya, mahal din po kita. Ang kanyang deklarasyon ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng huling pintuan sa puso ni Andrew. Ang matandang amo ay yumakap sa kanya, isang yakap na puno ng ginhawa, ng kagalakan, at ng isang pangakong mananatili. Sa sandaling niyon, ang mga riles ng lipunan, ang mga pader ng edad at katayuan, ay tila gumungo sa paligid nila. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang init ng kanilang mga puso, ang bigat ng kanilang pag-ibig. Kinamagahan, habang madilim pa, at ang buong mansyon ay natutulog pa, kinuha ni Andrew ang kamay ni Bella. Halika, bulong niya. May gusto akong ipakita sa iyo. Sumakay sila sa kotse ni Andrew. Ang driver ay sumaludo ng mengiti. Nagmaneho sila patungo sa Roxas Boulevard. Ang hangin ay sariwa at malamig. Bago patuloy ang sumikat ang araw,
Nakarating sila sa isang tahimik na sulok sa tabing dagat, kung saan tanaw ang manilabay. Umupo sila sa isang bench. Ang baybayin ay tahimik. Ang tubig ay kalmado. Ang mga ilaw ng barko sa malayo ay nagkikinang. Naramdaman ni Bella ang kapayapaan, ang katahimikan na matagal nang nawala sa kanyang buhay na puno ng paghahanap buhay. Dahan, nagsimulang magbago ang kulay ng langit. Mula sa itim, naging asul na may bahid ng kahel at lila. Ang mga kulap ay tila nagliliwanag. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Bella at magkasama silang nanood. Ang duhay, panimula ni Andrew, ang kanyang boses ay malumanay, ay tulad ng pagbubukang, liwayway. May mga oras na madilin, na parang wala ng katapusan ang gabi. Ngunit palaging may sikat ng araw na darating na magbibigay ng bagong asa, bagong kulay. At ikaw, Bella, patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon na unting nagliliwanag. Ikaw ang nagdala ng pagbubukang, liwayway sa aking duhay. Ikaw ang nagturo sa akin na kahit gaano kahaba ang gabi, ang umaga ay darating pa rin. At mas maganda pa, kung may kasama. Nagsimulang sumilay ang malaking araw. Ang gininto ang liwanag nito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Nagbibigay ng bagong buhay sa lahat ng bagay. Naramdaman ni Bella ang init sa kanyang muka at sa kanyang puso. Ang pagbubukang, liwayway na ito ay hindi lamang para sa araw. Ito ay para sa kanila. Isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang mga rason sa pagdududa, ang mga takot sa lipunan, lahat ay tila lumiliit sa harap ng napakagandang tanawin na ito at sa pagmamahal na nasa pagitan nila. Ang kanyang dating pagmamaltrato kay Don Andrew, ang kanyang pagiging matigas, ang kanyang pagtipilit na buhay ng matanda ay nagbunga ng isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang material na bagay. Ibinigay niya kay Andrew ang buhay at ibinigay ni Andrew sa kanya ang pag-ibig at pagkilala na matagal na niyang hinahanap. Ang dami pa nating haharapin, Andrew, sabi ni Bella. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Niyakap ni Andrew ang kanyang balikat. Oo, Bella. Ngunit hindi na tayo nag-iisa. Aharapin natin ang lahat, magkasama. At habang ang araw ay tuluyang sumikat, nagbibigay ng liwanag sa buong Manila Bay. Alam ni na Andrew at Bella na ang kanilang pag-ibig ay tulad ng bagong umaga sa riwa, puno ng pag-asa, at handang harapin ang anumang hamon na idudulot ng buhay. Ang mga reles ay gumuho. Ang mga pader ay nawala. Ang tanging natitira ay ang dalawang pusong iisa, handang magsimula ng kanilang sariling kwento sa gitna ng liwanag ng isang bagong araw. Ilang buwan na ang lumipas mula nang sinaksihan ni na Don Andrew at Bella ang bukang liwayway sa Manila Bay, isang bukang liwayway na hindi lamang nagpahiwatig ng pagsikat ng araw, kundi pati na rin ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang malaking mansyon sa Forbes Park, na dating binabalot ng katahimikan at kaayusan na halos nakabibingi, ay ngayon tila humina na ng mas malalim at mas masaya. Sa gilid ng isang abalang kalsada sa Parañaque, hindi kalayuan sa Tondo, kung saan lumaki si Bella, ay nakatayo ang isang maliit ngunit makulay na panaderya, may pangalang ang munting panaderya ni Bella. Ang disenyo nito ay simple, ngunit may kakaibang charm. Pininturahan ang mapusyaw na dilaw at puti. May mga bintana na nagpapakita ng sariwang lutong tinapay at isang pinto na palaging bukas, aanyaya sa mga mamimili na malasahan ang bawat aroma. Sa labas ng tindahan,
Sa maliliit na paso, ay may mga bulaklak ng sampagita. Ang kanilang bango ay sumasama sa amoy ng mainit na tinapay. Isang paalala sa mga nagsisimula at nagtatapos na pag-ibig. Si Bella, na ngayon mas komportable sa kanyang papel bilang may-ari ng tindahan, ay abala sa likod ng counter. Tinatanggap ang mga order at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay at bagong customer. Ang kanyang mga kamay, na dati iabala sa paglinis ng mansyon, ay ngayon mas sabala sa pagpubok ng masa, paghahanda ng pandesal, ensaymada, at mga bagong creation na gawa sa mga lumang recipe ng kanyang ina. Ang kanyang ngiti ay mas totoo, mas malaya. Ang pagmamolkato niya kay Don Andro ay nagbigay ng buma, hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa komunidad na kanyang pinanggalingan, nagbibigay ng trabaho sa ilang kabataan at nagbibigay ng masarap at abot, kayang tinapay. Hindi nagtagal. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng panaderya. Si Don Andro, na ngayon mas magaan ang paglakad, mas madalas nang ngumiti, ay bumaba mula sa sasakyan, kasama ang kanyang driver. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at khaki pants, malayo sa mga formal na suit na dating niyang isinusuot. Lumakad siya papasok, at agad siyang sinalubong ng mainit na ngiti ni Bella. "Oh, Andro, narito ka na naman," sabi ni Bella, ngunit sa kanyang boses ay may halong lambing at pagkaaliw. "Nakarating na ba ang mga bagong pandesal sa mansyon?" "Bella, alam mo naman na iba ang lasa ng sariwang tinapay dito," sagot ni Andro. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang tinitignan ang mga pandesal sa display. "At bukod doon, kailangan kong personal na suriin ang kalidad ng produkto mo." Umalakhak siya, isang tunog na dati bihirang marinig. Naupo si Andro sa isang maliit na mesa sa sulok at nagdala si Bella ng isang baso ng salabat at isang plato ng mainit na pandesal na may kesong puti. Habang kumakain, pinagmasdan ni Andro ang mga customer, mga bata, matatanda, mga mag-aaral na lahat ay nasiyahan sa mga gawa ni Bella. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating kinikilalang chief administrator ng kanyang negosyo ay ngayon ang chief administrator ng De La Cruz Foundation at sa posisyong iyon, mas madalas na siyang nakikipag-ugnayan sa mga simpleng tao, sa mga komunidad na nangangailangan. Ang inspirasyon ay nagmula kay Bella, sa kanyang puso, para sa mga tao. Minsan, kapag iisa sila sa mansyon, bumabalik pa rin ang mga pagmamalkato ni Bella, ngunit sa mas nakatutuwang paraan. Isang gabi, habang nagbabasa si Andro ng kanyang mga ulat sa opisina, nakita niya ang isang maliit na talangsang pagitan na nakapatong sa kanyang importanteng papeles na may nakasulat sa isang maliit na sticky note. "Huwag masyadong seryoso, Andro. May buhay pa, bukod sa trabaho." Bella. Mapapangiti si Andro, at pakiramdam niya mas lumalambot ang kanyang puso. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang tari. Sa mga hapunan, sa mansyon na dating formal at tahimik ay ngayoy puno ng kwentuhan at tawanan. Si Bella, sa kanyang natural na pagkatao, ay nagdadala ng mga kwento mula sa kanyang panagarya, mula sa kanyang mga kapitbahay, at ang mga kwentong iyon ay tila nagbibigay ng kulay sa dating seryosong mundo ni Andro. Si Aling Nena, na palaging masaya sa nakikitang pagbabago sa kanyang amo, ay masiglang naghahanda ng mga paboritong putay ni Andro, na minsan ay may kasamang request mula kay Bella, isang simpleng adobo o sinigang na pinaghalong lasa ng forbis, pork, at tondo. Ngunit hindi lang sa mansyon at panaderya umiiko ang kanilang buhay. Madalas, sa kanilang mga day off,
ay naglalakad. Lakad sila sa mga parke. Nagpupunta sa mga local market para bumili ng mga sariwang sangkap para sa panaderia ni Bella o para lang magmasid sa buhay ng mga tao. Ang dating Don Andro na may bantay at pader sa paligid niya ay ngayoy mas bukas, masabot, kamay. Kung minsan, may nakakakilala sa kanya at sa halip na iwasan ng mga tingin, ay niningitian niya sila na palaging may nakahawak sa kamay ni Bella. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke, tahimik silang umupo sa isang bench. Ang araw ay unting lumulubog, nagtitinta ng kahel at Leila sa kalangitan. Andro, simula ni Bella. Ang kanyang tinig ay malumanay. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Ang gulo ko. Ang dami kong nasira. Ang dami kong nagawa na ikinagagalit mo. Hinawakan ni Andro ang kanyang kamay, ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal. O, Bella. At ang bawat kaguluhan na ginawa mo ay nagbigay ng kaayusan sa buhay ko. Ang bawat bagay na sinira mo ay nagbukas ng bagong pinto. Ang pagmamaltrato mo ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Pinilit mo akong lumabas sa aking kulungan at para doon, magpakailanman akong magpapasalamat. At ikaw, Andro, sagot ni Bella, ang kanyang mga mata ay kumikinang, binigyan mo ako ng pangarap, ng pag-asa, at ng pagmamahal na akala ko'y hindi ko kailanman makakamtan. Ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng pait, ay nawala dahil sa iyo. Sa kanilang tabi, isang bata ang tumakbo, sumusunod sa isang paru-paro. Napatingin si Andro at Bella sa bata, at pagkatapos ay nagkatinginan, ang kanilang mga ngiti ay nagsasabi ng libong salita. Ang agwat ng edad, ang agwat ng lipunan, ang lahat ng pader na minsan ay nakaharang sa kanila, ay tila naglaho na, o mas tamang sabihin, ay nabigyan ng bagong kahulugan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi pinilit o hinanap. Ito ay kusang dumating. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga mali na naging tama. Ang kuwento ni na Don Andro at Bella ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasal o isang englanding pagdiriwang. Pagkus, ito ay nagtapos sa isang simple at payapang hapon sa gitna ng ordinaryong buhay na sabay nilang nilikha. Isang umaga, habang nasa ang munting panaderya ni Bella si Andro, huminto siya at huminga ng malalim. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy, ang matamis na singaw ng sariwang lutong tinapay, ang bahagyang pait ng kape at ang akit na bango ng mga sampagitan na nasa labas ng tindahan. Ang mga amoy na ito ay naghalo, lumilikha ng isang kakaibang aroma na tila nagsasalita ng kapayapaan, ng kasiyahan, at ng isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar. Lumingon siya kay Bella, naabala sa aayos ng display ng mga tinapay. Nilapitan niya ito, at marahang hinawakan ang kamay. Bella, bulong ni Andro. Alam mo ba, ang bango rito, ito ang amoy ng kaligayahan. Ngumiti si Bella, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pagpapasala. Hindi na siya ang katulong na puno ng pangarap at pagsubok, hindi na rin si Don Andro ang bilyonaryong binabalot ng kalungkutan. Sila ay Andro at Bella, dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng alikabok ng buhay at natagpuan ang kanilang sariling minangka-anafik. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi kumikilala ng pader, ng edad, o ng katayuan, kundi ng dalawang pusong handang tumanggap, handang magbigay, at handang sumayaw sa gitna ng kahit anong kaguluhan.